So, itong Volvo na ito, isa to sa mga huling bus na bumiyahe bago magkaroon ng lockdown. So, nung time na dumating sila dito sa terminal, medyo hindi na nasikaso to ng mga washer. And unfortunately, yan, tinanggal yung mga headrest na dilaw, yung mga plastic iniwan lang dito. Kung makikita ninyo itong mga tali ng kurtina, medyo lumuwag na siya. Yan, natalakay na rin natin kung para saan itong mga tali na ito. Kasi in case na may mambato, yung bato hindi tatagos kagad sa kurtina. Pipigilan niya yung kurtina eh. Kasi kung walang tali, hindi kaya ng kurtina lang yung salamin yung bato. Yan. So, yan, may mga safety hammer din siya all throughout the window. Yan. At ang kagandahan dito, nabubuksan yung bintana sa dulo. Yan, sa likod. Yan, so, malaking bagay yan na nabubuksan dahil kapag emergency, hindi na kailangan magbasag pa ng bintana. At kung sakaling mawala ng aircon or magkaroon ng hindi magandang amoy, pwedeng buksan yan para makasingaw kagad yung hindi magandang amoy. Itong flooring niya ay level lang siya. Kasing level lang yung flooring niya. Hindi gaya ng ibang mga bus na mas mataas yung flooring ng mga nasa pasahero. Ang disadvantage lang dito kapag pantay ang flooring, yan, pag pantay ang flooring, yung mga paa ng pasahero minsan nandiyan sa gitna, naaapakan ng konduktor o ng ibang kapwa pasahero. Okay. Ang aircon nito malamig. Hindi ko pa nasubukan magbiyahe ng Volvo na talagang biyahe. Na sasakyan ko lang to pagka nakaparada sa terminal. Minsan sasakay ako, upo ko habang nagkakarga siya. Pero yung biyahe talaga hindi ko pa na-experience maski isa. Kasi ang mga biyahe nito is Olongapo, yung iba Santa Cruz, yung iba-iba. Walang pang Baguio, walang pang Dagupan. Pero maganda. Nilook forward ko pa naman dati na one day maka-extra ako dito sa mga Volvo bus na ito. Yan. So, wala pa siyang mga plastic barriers sa pagitan ng mga pasahero at maging yung driver, maging yung driver seat ay wala pa rin acrylic barrier. Okay. So, sa mga nagtatanong kung ano itong bilog na to. Ito yung pambukas ng pinto. So in case na magkaroon ng problema, emergency, yan ang ating bubuksan. Iikutin lang yan para mabuksan yung pinto. Mawala ng hangin. Pag wala ng hangin, pwede nang itulak yan. Pero huwag yung gagawin niya kung may biyahe. Kung nasa gitna ng biyahe ka hindi emergency dahil delikado po. Ang body nito ay gawa ng Auto Delta. Yan nabanggit ko. At ito ay may 49 seating capacity. 49 ang kanyang seating capacity. Yan. So, spacious sa mga upuan.
kasi laki kong upo, medyo komportable. At tigit sa lahat, may cup holder, may seat pocket, may charging port, at may hawakan. At may armrest syempre. So, yan si Volvo 517. So, isa lamang ito sa mga bus na andito ngayon na medyo hindi maganda ang kondisyon dahil madumi. Ito ay nasamahan ko na rin, mga ilang beses ko na rin nagagamit yung bus na to. Matagtag nga lang ito pero matibay at maganda sa akyatan. At higit sa lahat, tipid sa krudo. Kaya gustong gusto ito ng mga bus company. Ngayon, ito ay meron din siya mga see-through na mga overhead carrier. At higit sa lahat, ang kanyang upuan ay leather. Yan, leather. Yan, leather siya. Leather. Okay itong bus ito dahil well-maintained ito nung driver na may regular nito. At lagi niyang nililinisan to pagdating dito sa terminal. As in linis, parang detailing kumbaga. Medyo masikip lang ang aisle. Yan, ang aisle niya medyo masikip, tingnan niyo. Pagka kagaya ko, dalawang size na kagaya ko ang dadaan, medyo hindi na kasya sa gitna. At yung flooring din niya, kung makapansin niyo ay ano lang siya, level lang din. Kaya minsan nagkakaapakan yung mga pasahero. So, hindi pa nalagyan ng mga barriers. At pati ang doon sa may driver, yan, wala pa rin siyang acrylic barrier. Pero lalagyan lahat to pagka ito yung gagamitin na. So ito, okay pa ang kanyang mga DVD. Yan. At TV, meron din siyang TV box. Yan. At yung kanyang dashcam. So ito, tagusan din ang compartment dito, through and through kung tawagin. At bagay ito talaga sa pangbiyaheng Baguio at mga iba pang mga long haul trips. Yan. Yan, mainit. At nabubuksan din ang kanyang bintana sa likod, maliit nga lang. Okay. So, yan. Ngayon, may mga bus na walang hammer, pero may mga emergency glass. Anong gagawin pag walang emergency hammer? Pwede kayong gumamit ng matigas na bagay na wag lang yung kamay ninyo ha, dahil pwede kayo ma-injury kapag ginamitan yan. Matigas na bagay, so for example, meron kayong dalang mga bakal, mga ganon, pwede nyo gamitin dyan, kahoy, batuta, at kung ano-ano pa. Pero hanggat maaari, huwag natin babasagin ang bintana kung hindi naman kinakailangan. Kung kaya pang dumaan sa pintuan palabas, doon na lang dumaan muna. At higit sa lahat, dapat pag may emergency sa loob ng bus, kalmado lang po. Dahil kapag nataranta tayo, nagpanic tayo, hindi tayo makakapag-isip ng maganda. Ang tendency, magkakaroon tayo ng mga maling desisyon sa buhay na maaari nating ikapahamak o ika-injured. Kaya pag may mga emergency, magdasal, mag-relax. Okay? Magdasal o mag-relax lang.